Yung participate sa one ticketing system. Mr. Chair, yung po sa mga enforcer natin na ticket po ang ginagamit. Yung NCAP po, naka-TRO po yun eh. So ngayon po, nung mag-usap kami after na ma-TRO ang NCAP, yun na nga po lumbas yung uniform na po ang ticket ng ating National Capital Region o Metro Manila. Yung NCAP, di ba, MMDA, certain parts of Metro Manila, ang nilift yung TRO, hindi partial lang? Ang nilift lang ho ng TRO yung MMDA kung saan yung mga radial roads and circumferential roads under the jurisdiction of MMDA, doon lang namin pwede ipatupad. Kasi doon sa LGUs, marami yung sakop nito. So sa mga LGUs, hindi pa? Hindi pa po. Para maging clear tayo? Yes. Yes, sir. Okay. Minumungkahin na rin po namin sa tulong niyo, Mr. Chair. Kung maaari po, MMDA na lang po ang magman ng NCAP sa the whole of Metro Manila. Huwag na po ang local government natin. Sapagkat, yun nga po, kahit na po uniform yan, ang amin po, hindi ho namin isinamang MMDA during our filing of petition to Supreme Court dahil maganda ho ang kanilang programa. At sa gobyerno pumapasok ang pera. Samantalang nung pong magkaroon ang mga local government natin, meron po sila mga provider. May hatian po dyan na 60-40 sa provider, 60-40% dun sa local government. Kanya ho, yun ho yung aming talagang pinag-aralan at naimungkay sa aming abogado na napagbigyan po kami ng kataas-taasang hukuman. So yung pong pagkaka-lift, nung pong matiaro kami matiaro po yan ay nung August 2022. So lifted po ng kataas-taasang hukum about 2 weeks ago, this month, MMDA po. Kanya, Mr. Chair, tulungan niyo kami. So Kaabit, gusto ko lang maging malinaw dito yung inyo pong suhestyon na okay sa inyo na magkaroon ng NCAP at MMDA nag-operate, even it would mean sa lahat ng LGUs, sa lahat ng 17 LGUs, basta't MMDA mag-operate. Tama po. So, wala kayong tiwala sa mga taga-LGU? Hindi. Mr. Secretary, Mr. Chairman, nagtitiwala naman po. May kanya lang po, mas nag-hire po sila ng provider, kanya tumaas ang penalty. Samantalang ang MMDA po, sarili nila lahat ng mga gamit na yan, kaya mas mababa ang penalty. At kami natutuwa doon. At isa lang po, karagdagan po, siguro yung pong penalty sa local and now sa MMDA, kailangan bayaran na muna namin ang mga apprehension. Kung contestable violation, siguro po ang mas maganda, wag muna kaming magbayad kung contestable violation. After the adjudication, na kung may kasalanan ng driver namin, that will be time for us to pay the penalty. Pero ang nangyayari po at nangyari noon, bayaran nyo muna bago nyo i-contest. Paano kami makapag-withdraw ng pera noon? Bayad na. So walang due process doon? Wala po. Parang kasi bayad ka muna kami bago ka mag-complain. Opo. So dapat mag-contest ka at kung nakita talagang may violation ka, then you pay. Tama pero po pag yun, nakita wala kang violation, may pagkakamali, then absuelto. Tama po yan. yan, Dapat ang due Mr. process. Chair. So that's not happening dito sa NCAP? Hindi po. MMDA? Yung sinasabi po ni Kaobet sa LGU lang po. Sa LGU. Iba yung contest mechanism sa MMDA. So sa MMDA merong contest mechanism. Sa LGU wala. Alam ko po may adjudication din sila. Well, siguro ho, yung binamagit ni Attorney Nunez ng MMDA. Isa pa po, Mr. Chair, karagdagan lang po ito. Kasi ang nanguhuli MMDA yung NCAP. Ang mag-adjudicate MMDA, hindi po ba po pwede, Mr. Chair, with your help, na ibang agency ang ating maging adjudication board? So wag ng MMDA. So this time pati sa MMDA wala na kayong tiwala din. Hindi naman po. Kanina kasasabi nyo na, sana magpa-implement ng NCAP. Mr. Chair. Kasi, kasama, bukod sa buong, pati sa 17 LGUs, MMDA. Tapos ngayon, wag MMDA. Sir, Mr. Chair, nagtitiwala po kami. Ang ibig ko lang po sabihin, mas maganda po siguro kung iba ang mag-adjudicate sa mga huli. Okay, and ano po yung suggestion niyo? Sino dapat siguro, isang traffic court po tayo na talagang o sa LTO, pwede ho siguro natin i-assign sa LTO yung adjudication. Para naman ho, parang neutral place lang naman po. Wala ho, yung pagtitiwalaan doon po. Kanya lang, pagdating na po sa adjudication, hindi ho nawawala yung MMDA ito, paano to? Parang ano lang po yung aming feeling. Baka nagmuro-muro na sila.
Okay. Anong reaction niyo po, Secretary Vince? Ipapasa daw halimbawa sa LTO kung MMD ang Pwede naman pong pag-usapan, Mr. Chairman. No? Pero I think our right now po, no, kasi ang DOTR po ay limitado po ang aming enforcement powers. No? For example, ang LTO po, ang LTFRB, ang kanilang enforcement powers is really not on traffic violations per se. No? It's really on kung LTFRB yan, kung ang isang PUV ba ay out of line or ang PUV ba ay nag-ooperate na walang prangkisa. Yan po, LTFRB ang pwedeng mag-enforce yan. Ang LTO naman, ang mga sasakyan bang nasa kalye ay rehistrado o hindi. No? So, medyo limited yan po talaga ang enforcement mandate ng LTO at LTFRB. Whereas ang MMDA, ang mandate po na at kasama na rin ng mga LGU, traffic. No? Lahat ng violations of traffic regulation, yan po ay napapaloob sa mandato ng MMDA. Pero, wala naman pong pwedeng makipagtulungan po kami. No? Lagi naman po kaming open dyan. Pero, yun lang po siguro ang, Mr. Chairman, just to address yung concerns ni Ka Obet. No? Ako lang Mr. Chairman, personally, no? Siguro po ang dapat tignan natin dito is paano po ba ginagawa ito ng ibang bansa? Kasi hindi naman po bago itong NCAP ginagawa na po ito ng matagal sa ibang mga bansa. And ano po ba ang sistema ng kanilang pag-enforce nito? Ano po ba ang sistema ng kanilang adjudication or pag i-contest mo, i-question mo, ano po ba ang sistema sa ibang bansa? At siguro po, dapat, kung nag-work naman sa ibang bansa, dapat siguro gayahin na lang natin. Sa ibang bansa kasi meron yung traffic court na doon ka pupunta. Sa Amerika may traffic court. Tama po. Doon mo babayaran yung violation mo at pwede mo i-contest para may judge na mag-hear doon sa pagkukontest mo. Tama po yun, Mr. Chairman, not to add to the responsibilities of the chairman, but this might actually be something that the legislative branch can look into and para orderly na kasi ngayon po syempre limitado ang executive to enforce and we are just bound by the existing legislation, no? So pero maganda pong at least umuusad po tayo, Mr. Chairman, with your leadership, no? Na nakaklarify po ang marami bagay dito. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Yeah. Kahit po ang LTO, LTFRB, ang adjudication ho nila, dun din po sa department, sa bureau. Mahirap naman po yung traffic adjudication, nilalagay mo sa jurisdiction ng korte. Wala na hong ganon. So, rest assured, ang mga hearing officers po namin sa MMDA, they are lawyers, and they're fair. Kasi yung decision ng traffic adjudication can still be appealed to the chairman kung sa tingin talaga nilang naagrabyado sila. So it's not the last resort po. Tsaka ang tinitingnan ho namin dyan sa adjudication is kung administrative violation, yung may prangkisa, kung gusto nilang makita talaga kung nag-violate sila o hindi, may clip kami ng CCTV just to ensure na ang kalabasan ng desisyon ng traffic adjudication would be just and fair. So, okay, kasi nakikita ko po dito, kung magtatayo tayo ng traffic adjudication court, magpapatayo tayo ng infra, gastos na naman. Dagdag personnel. So, I don't think for now that's viable dito sa bansa natin. So siguro tama ng MMDA, maganda naman sinabi ni Attorney Nunez na pwede mo i-contest yun, may level na pag hindi ka kontento doon sa lawyer na mag-hear ng case mo, pwede ka umakyat hanggang sa chairman, which is good. For me, I think that's fair. Now, what I want to do here is call the attention of the DILG. Meron ba DILG dito? Okay. Si Mr. Joaquin Alfonso Toledo. Yes, Mr. Chair. Maganda yung suggestion ni Kaabit, papayag ba yung mga mayors na yung kung halimbawa na lift na Supreme